Ayan, ito. Oy, Kuya Ronald, Federico, Pax de Mesa, hello po. Alam nyo, ito, napakaganda nitong balita na ito. Na ano nga ako dito na parang, hindi ko naman to dapat itatapik, pero nagandahan ako sa balita. Alam nyo, sa totoo lang, nung napanood ko tong balita na ito, nung nakita ko, parang sabi ko, tama, napakaganda nito. Napakaganda nitong pagkakataon na ito. Ito ang gusto ng mga DDS, ito ang gusto ni Sara Duterte, at ito po ang gusto ng mga may ayaw kay dating Speaker Martin Romualdez. Ito po. Ate Marites Musni ng Zeresa Force, hello po. Ito po yung pinaka gustong mangyari ng mga DDS at ni Sara Duterte. Panoorin po ninyo. Napakagandang balita. Sinampa na reklamo sa Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay po sa flood control scandal. Damay din sa pinaiimbestigahan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilan pang opisyal. Mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering ang sinampa laban sa kanila. Inakusahan si Romualdez na tumanggap ng kickback sa ilang flood control projects, habang si Ko naman ang nangunang umuno sa pangongolekta at pag-deliver ng pera. Si Ko ang dating chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. Ayon sa Ombudsman, may ebidensya rin daw na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay Ko sa pamamagitan ng pag-atid ng mga mali-malitang pera. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 56 billion pesos ang kabuang halaga ng umano'y nakamkam mula sa flood control budget. May ebidensya raw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth sina Romualdez at Ko sa pamamagitan ng kickback at pag-impluwensya sa proseso ng pambansang pondo. Matibay din daw ang ebidensyang paulit-ulit silang tumatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Yun. Sa reklamong money laundering laban kay Romualdez, giniit ng Special Panel of Investigators na ang perang nakuha ng kongresista bilang kickback ay hindi lang itinago bilang cash. Ipinadaan umano ito sa mga kumpanya at iba't ibang transaksyon bago gamitin sa pagbili ng ari-arian at mga investments. Bibigyan ng Ombudsman sina Romualdez at Ko ng pagkakataong magbigay ng kontrasalaysay para sagutin ang mga alegasyon. Susurin sa preliminary investigation kung may sapat pang basehan para isampa sa korte ang mga nasabing kaso. Ayon sa kampo ni Romualdez, noon pa man ay handa na ang kongresistang harapin ang anumang reklamo. Naniniwala raw silang malilinis ni Romualdez ang kanyang pangalan kung magkakaroon lang ng patas na investigasyon. Wala pang bagong pahayag si Zaldico. Una nang sinabi ng Ombudsman na tinangka ni Romualdez na umalis ng bansa. Una ring sinabi ng Bureau of Immigration na may natanggap silang report kaugnay ng mag-a-abroad na kongresista. Pero sa bagong pahayag ng kampo ni Romualdez, sinabi nilang dapat itama ng BI ang kanilang pahayag dahil wala itong basihan. Mga kapatid. Ayan, di ba? Napakagandang balita po nito sa totoo lang. Kasi alam niyo po, ito pong balita na ito ay pagkakataon na ni dating Speaker Martin Romualdez na maipahayag ang kanyang katotohanan na siya po ay walang kahit anong kinalaman dito sa flood control scam. Walang kinalaman po si Martin Romualdez sa korupsyon, sa flood control, sa mga irregularidad, wala po. Pananagutan po ng mga tiwaling opisyal ng DPWH yan. Hindi ni Martin Romualdez. Ngayon, ito, isang lokal na politiko at ang mga kontratista po sa kanilang sariling mga distrito sa Pilipinas ang may pananagutan dyan. At ito po si Martin Romualdez, ito matindi. Doon po sa Leyte, wala pong kahit anong flood control scandal. Walang flood control project scam. Wala pong ghost project. Walang substandard project. Yan ang makakapagpatunay. Eto, napakaganda. Kaya sabi ko sa inyo,
excited ako dito. Bakit? Doon po, sa mismong baluarte ni Martin Romualdez, walang ghost at substandard projects. As in, wala. So ano ibig sabihin nun? Alam niyo po ba kung sino ang kanilang mga witness dito sa isasampang demanda kay Martin Romualdez? Alam niyo po ba kung sino ang mga witness diyan? Ito baka magulat kayo kung sino mga witness dito. Ang witness dito yung 18 Maleta Boys. At sino? Eto, wala niya sino? Si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, nag-testify yan sa Senado. Naglahong parang bula. 18 kargador. Wala na rin po. Hindi na rin po nagpapakita. Bakit? Nakakulong na ang kanilang anito. Simula nung nakulong si Defensor, wala na po. Wala na po ang Maleta Boys. Wala na ang 18 Cargadors. Kaya nga natatawa ako dito. Bakit? Putya, ako hindi ko naman sa minamalit ang ombudsman. Pero mga sir, sa ombudsman po, kay Ombudsman Boying Remulla, sir, ang kukunin niyo pong witness, si Orly Gutesa, haharap ba sa korte yan? Ang kukunin ninyong witness, ang 18 Cargador. Ano ang mapapatunayan niyan? Picture? Ano po ang maipapakita niyo po na ebidensya? Alam niyo doon sa sa Leyte, sa First District po ng Leyte, wala pong naiulat doon na ghost projects o substandard na flood control projects. Nakikita po ng tao yung proyekto at napapakinabangan. Gumagana po. Gumagana po ang mga proyekto doon sa sa Leyte. Kaya nga po nakakatuwa to kasi 'di ba syempre kung ikaw ay isang kurakot na politician, saan ka magnanakaw? Saan ka unang magnanakaw? Sa baluarte mo. Bakit? Napakadaling magnakaw Baluarte mo 'yan 'Di ba? Napakadaling magnakaw sa isang baluarte mo. Hindi ka mahihirapan diyan. Napakadali mo lang makakuha ng pondo diyan. Bakit? Ay ikaw ang congressman 'Di ba? Kaya nga ito, ako hindi dito sa issue na ito kay Martin Romualdez, hindi natin kailangan maging rocket scientist. Hindi natin kailangan maging tawag dito, engineer. Hindi natin kailangan maging chemical engineer ba tawag doon? Mga chemist. Ganun. Hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan maging abogado. Common sense lang gagamitin natin dito lang natin. Common sense lang. Hindi natin kailangan ng critical thinking dito. Imagine niyo po Leyte, baluarte ni House Speaker, walang ghost project. Tapos iuugnay etong dating speaker na kongresista ng Leyte sa First District na napakalinis, walang kahit anong ghost project, kahit anong korupsyon, wala. Tapos ang gagamitin na witness, 18 Cargador at si Orly Gutesa. Common sense na lang po. Ito, hindi natin kailangan magpakalalim dito Common sense na lang. Ngayon ito, kung siya po ang utak ng korupsyon, bakit maayos ang sarili niyang distrito? Kung totoong siya ang mastermind, inaasahang pati po sa sarili niyang lugar ay may sira at ghost projects, pero hindi po ito ang nakikita sa Leyte. Wala pong ganyan sa Leyte. Wala pong
substandard at ghost project sa Leyte. As in, wala po. Ha? Kaya nakapagtataka. Sa totoo lang, ako nung nakita ko itong balita na to, sabi ko, sa isip-isip ko lang, parang pabor pa to eh. Bakit? Ang kanila pong sinasabing ebidensya, 56 billion daw, mali-maleta. Saan ba galing yun? Kay Orly Gutesa at sa 18 Cargador. Kaya natatawa ko kasi, putya, parang ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan para malinis si Martin Romualdez. Hindi siya para madiin. Ate Mike Joy Smith, wow, salamat po sa inyo pong pakulay. Thank you po. Salamat po sa inyong pakulay at Ate Annie Campbell, ayan, salamat din po. Thank you po, thank you sa mga pakulay po ninyo. Hello po Kuya Richard Ramos, Chingin London Vlog, ayan. Ate Mids, thank you Salamat po sa inyong pagtutok. Kuya Enteng, Winnie Del Rosario, ayan. Kuya Blink Hernandez at Kuya Tommy Fishing. Mamaya basahin ko po comment niyo. Diba, alam niyo ito talagang sa halip po na mag-alala ako po ay nagagalak, natutuwa. Malilinis na po pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya lang naman po ganito ang mga DDS at ang yung mga gustong-gusto po nila na mangyari na ganito. Kaya po nila ito gustong mangyari na si Martin Romualdez ay makasuhan o madiin. Alam niyo kung bakit? Pinsan ni PBBM to eh. Siyempre nga naman, kapag ang pinsang buo, sangkot sa flood control project is scam. Kasunod na si BBM. Kasunod na. Kaya po ito. Ang masaklap dito, DPWH ang nagpapatupad ng proyekto. Ang Kongreso ang nag-a-aproba po ng budget, pero ang DPWH po ang humahawak sa pondo. Bidding. Bidding dun sa kontratista, yung pagpili ng kontratista. At yung implementation po ng mga project, DPWH po may hawak niyan. Hindi po si Martin Romualdez. 'Di ba? Kaya nga yung proyekto nga ng mga diskaya, 'di ba? Laging napipili ang diskaya. Bakit? Kasi rig ang kanilang mga bidding. Nagpapabidding sila pero 7 kumpanya nila ang kasali. Imaginein mo yung 7 kumpanya, iisa ang may-ari, iisa ang nagbidding. Oo nga, 7 construction firm. Pero iisa lang na pamilya ang may-ari. Di ba po? Kaya po talagang wala talaga, sablay talaga to sa totoo lang. Ako po natutuwa na malilinis na po ang pangalan ni Martin Romualdez. Ngayon, kung may irregularidad po, ang dapat managot ay ang sangkot po sa implementasyon. Etong si Bonoan, 'di ba? Kala mo si Bonoan ang bait-bait. Yung pala, kaya pala hindi makasagot sa hearing sa Senado, kurakot din pala. 'Di ba po? Kung may ghost o substandard projects, ang direktang responsable po ay ang mga opisyal ng DPWH at mga kontratistang gumawa po ng proyekto. Doon ba kila Bryce Hernandez saka kila Henry Alcantara, narinig nyo ba na diniliberan nila ng pera si Martin Romualdez? Di ba hindi? Ayun nga po, Ate Annie Campbell, talagang tulog pa rin po yung iba magpasa hanggang ngayon sa pagsuporta sa mga Duterte. Sa paninira sa mga kaalyado ni BBM at dito kay Martin Romualdez. Tulog pa rin po sila. Kasi nga po, ikaw ba naman pakainin ng fake news araw-araw, hindi ka ba makakatulog sa kahibangan niya? Hoy, Nay Elvira David, hello po. Mamaya po basahin ko po yung mga comment ninyo ha.
Magaganda yung mga comment nyo, pero tapusin ko lang po itong topic ko. Ngayon, ito. Wala pang napatunayang kaso laban kay Romualdez. Meron na bang napatunayang kaso? Ito kinasuhan po yung kapatid ni Alfred Vargas sa Quezon City. Kinasuhan. 20 billion yata yun. O, hindi ko alam kung magkano, basta malaki po, malaki. Malaki yung yung flood control din daw. Yung flood control na yon, meron daw corruption. Ngayon, kinasuhan po yung congressman. Alam niyo kung bakit nadamay si Martin Romualdez? Alam niyo kung ano lang ang dahilan? Dahil daw siya ang House Speaker. Kaya siya nademanda. Kaya siya nasama dun sa kaso. So parang ganito lang. Parang ganito lang. Ako yung manager ng restaurant. Ayan, manager ng restaurant. Ngayon, meron akong tauhan na gumawa ng katarantaduhan. Ayan, gumawa ng katarantaduhan. Nagnakaw sa customer. Ninakaw yung iPhone ng customer. Ninakaw niya. Tapos inuwi niya sa bahay, binenta niya. Ako manager di ba? Di ngayon, ako yung sinita nung customer. Bumalik. Kinabukasan. Sir Manager, nawala po yung iPhone, iPhone 29 Pro Max. Nawala po iPhone 29 Pro Max. Ang bili ko po doon, 500,000. Ide-demanda ko po kayo. Kasi kayo po yung manager dito. Tama ba yun? Diba? Yun yung logic lang na ginamit ko. So ako, manager, tauhan ko, waiter, nagnakaw, inuwi sa bahay, binenta yung cellphone. Ano kinalaman ko? Ano ang kasalanan ko? Wala. Ganun lang po kasimple. Kaya alam niyo, sa totoo lang, natatawa talaga ako dito. Sa issue na ito ni Martin Romualdez. Pero inyo, dinemanda yung congressman doon sa Quezon City. Damay si Martin Romualdez. Bakit? Siya ang House Speaker. Ano bang kinalaman ng House Speaker sa pagnanakaw ng kanyang congressman? Hindi naman niya yung distrito. Hindi naman yun kanyang nasasakupan. Oo, siya ang House Speaker. Pero kung magnakaw man ang isang congressman dyan, paano niya malalaman yan? Diba? Kaya po, nabasura po yung kaso. Yung kapatid ni Alfred Vargas na kongresista, wala pong kinalaman sa korupsyon. So, si Martin Romualdez, acquitted din. Nabasura yung kaso. Diba? Ganun lang po kasimple yung logic. Sa totoo lang. Ganun lang po katindi. Ganun lang po yung logic na ginamit ko. Ganun lang po kasimple. So, kasalanan ba ng manager ng restaurant kung magnanakaw yung kanyang waiter? Kaya sa totoo lang po, ako po'y tawang-tawa dito sa nangyari na to. Ngayon, handa ba siyang humarap sa anumang kaso? Yes. Hindi siya tumakas, hindi siya umalis. Tinayuan niya ang mga investigasyon. Hindi siya nagtago katulad ni Zaldico. Tandaan po natin, light is a sign of guilt. Sino nagsabi niyan? Kanino ko napanood yan? Kay noon ay DOJ Secretary Boying Remulla na ngayon ay ombudsman. Kaya po, natutuwa po ako na malilinis na po ang pangalan ni Martin Romualdez. So, ito lang po. Ito lang po ang katotohanan dito sa aking tinapik na ito patungkol kay Martin Romualdez. Maayos ang flood control project sa Leyte.
ang DPWH po ang nag-implement ng mga proyekto at napakaganda ng mga proyekto sa Leyte. Walang ghost project, walang substandard. Ha? Ngayon, wala pa pong napatunayang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Hindi pa rin siya nahahatulan, hindi pa nga nakakasuhan. At patuloy pa rin po ang legal na proseso at investigasyon laban dito kay Martin Romualdez. Ngayon, maayos po ang mga proyekto sa Leyte. Wala pang napatunayang ebidensya laban kay Martin Romualdez. At ang mga alegasyon ay nananatili pa rin pong nakabingit sa alanganin. Nakabitin. Nako, wala po talaga. Kaya nga po nakakatuwa to kasi malilinis na po ang pangalan ng ating dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nila maisasangkot sa korupsyon yan. Alam niyo kung bakit? Napakayaman yan. Ito nga sabi nga ni Nay Elvira David, nako ayaw ni Mike Cervera yan. Si Kong Martin Romualdez, hindi pa yan congressman, daming property sa Dasma Village, sinisira talaga si Kong Romualdez. Hindi lang po sa Dasma. Hanggang ibang bansa po, may mga property daw po siya. At hindi po yan na-acquire noong siya ay kongresista. Na-acquire po yan, hindi pa siya kongresista. Ang tatay po niya ay napakayaman. Napakayaman. Kahit nga yung tatay niya, merong ibinalik yung, hindi ko alam po ano pangalan nung ahensya ng gobyerno, nakalimutan ko. Ibinalik yung sinasabing ill-gotten wealth, yung na-freeze na kayamanan ng tatay ni Martin Romualdez, ibinalik ng gobyerno. Bakit? Napatunayan po na hindi po siya galing sa nakaw. Hindi siya galing sa ill-gotten wealth. Ibinalik. Di lalong yayaman si Martin Romualdez. Lalong lalaki net worth niyan. Diba? Tapos yan po, may mga negosyo po yan. May mga negosyo. Kaya nga po nakakatuwa lang na ito na po yung pagkakataon para malinis ang pangalan ni Martin Romualdez. Palakpakan natin. Palakpakan natin si Martin Romualdez. Malilinis na niya ang kanyang pangalan at maililigtas na po at mawawala na po ang isipan ng mga Pilipino na si Martin Romualdez, pinsan ni PBBM, ay wala pong ninanakaw. Ayan. Yan po yun. Diba? Ganda. Ang galing. Akala mo, totoo lang natutuwa ako dito. Ay, nako. Di ba? Asian Channel, no? Ate Rita Martinez, hello po. Maling-mali po yun, sabi ni Kuya Ronald, Federico Pax de Mesa. Wala silang nabanggit kay SMR. Di ba? Asian Channel, wala. Ate Ami Campbell, salamat po. Salamat po. Nako, napaka-generous naman po ng inyong pakulay. Salamat po talaga. Thank you po. Galing. Nako, malaking tulong po yan sa akin para po ako'y makapagpatuloy sa aking pagla-live. At yung pong nagbigay ng Jewel, si Ate Ami Campbell din at Ate Mike Joy Smith. Nako, thank you po. Thank you po. Salamat po talaga. Salamat po. Maria De Castro, that is very true. Mac, I don't believe Martin Romualdez was involved with those allegations. Diba? Ate Mids, I was in the Philippines last May 16 to 30 sa Baguio City ako. Then we spent 3 days sa Aureo Resort sa La Union. Then back to Baguio till the 30th of May. Wow! Aba. Ano yan bakasyon grande yan Ayaan nyo, kapag kayo nagbakasyon sa Baguio at nandun ako, magkita po tayo. Lilibre ko kayo ng bagnet. Okay? Nay Elvira David, tungkol po dun sa comment nyo, si Boss Mike, okay na, tingin ko okay na siya kay Martin Romualdez kasi ang laki po ng tinulong ni Mima. Ang laki ng itinulong ni Martin Romualdez kay Mima. Tingog party list ng asawa ni Martin Romualdez at si Martin Romualdez mismo, tinulungan po si Mima, yung pamilya ni Mima. Kaya po tingin ko okay na po sila.
Baby ko Milang, nawa lahat ng nangurakot sa flood control project ay mananagot. Sana nga po. Richard Ramos, nag-aaway mga DDS dahil sa pondo sa grupo ni Maharlika versus grupo ni Harry Mau. Nag-aaway sila kaya oonsehan sila. Siguro doon talaga sa kanila yung onsehan, hindi po sa amin. Kasi kami, pinagbintangan po na may onsehan, pero wala po. Wala pong onsehan sa amin kasi wala naman pong perang oonsehin. Wala pong perang oonsehin dito sa amin eh. Bakit? Wala naman pong bayad tong aming vlog eh. Mau-onse mo ba yung kita sa